romantic all over the world! Nandito pa rin po tayo sa Batanes. And in this episode, heto na, Magno-North Batan tour naman tayo. And guess what? DIY. Ang nagastos lang natin, 1,600 pesos all in. Kaya sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe kung magbubuk po kayo via Klook. Ito po yung ating promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. At kung hotels naman sa Agoda, nasa ibaba po yung ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel! I just want us to go. Drop everything and just go. Good morning, everyone! Maayong buntag! We're still here in Basco, Batanes. And in this episode, hindi talaga natin kaya na hindi i-DIY ito. Kasi talagang gusto namin yung minamnam moments. And nakita natin kahapon, nung nagbiyahe tayo or nag-tour tayo ng South Batan, kaya naman, mukhang kaya naman namin. Kaya ngayon, dito sa North Batan Tour, ang gagawin natin, DIY motorcycle na lang tayo. Magkila tayo ng motorbike. 1,000 pesos siya buong araw. Kapag kasi per hour, 350. So, mas mahal siya. So, kaya, tara na, let's go. After kulang-kulang 5 minutes, finally, nandito na rin tayo sa Basco Lighthouse. Ito talaga, lagi lang nating natatanaw. Now, nandito na tayo mismo. Tara, akyat tayo. At ang maganda ngayon, walang tao. As in kami lang dalawa ni Enzo. Ang hindi nga namin maintindihan, baka kasi sarado pa. So, tara na. Ay, meron pa rito mga pa-paintings. So, siguro naman, mga wala naman tong 100 steps. Ito pa, meron pa ditong paintings. And then, ganito lang talagang kapayat. Tama ba yung term ko? Or kakipot? Yung dadaanan natin. Tapos dito meron ng pakaunting view. Pero syempre, mas maganda yan kung nasa itaas na tayo. And ito na! Finally! Ang lakas ng hangin! Ito yung ating magiging view! Makikita natin 360 degrees ang Basco Batanes. Ano, bes? Correct! Ang ganda! So, finally, di ba? Nakaakyat na rin tayo. Ito kasi lagi namin nakikita sa room namin. Dito na nga tayo sa taas. Sobrang lakas ng hangin. Hindi namin alam kung meron kayong mapapanood na drone shot. Tumama siya sa sobrang lakas ng hangin. Kasi gusto sana namin yung lalayo sa akin yung camera. Pero sa sobrang lakas ng hangin, tinangay siya. So wala, tignan natin kung meron tayong makukuwang drone shot. Kung wala man, carry lang. Tignan nyo naman kung gaano kaganda yung ating view. Eto kahit yung pinaka-gimbal nitong camera, as in gumagalaw talaga siya. Now ngayon naman, syempre hindi pwedeng hindi nyo ma-experience to. Ang paglabas dito sa lighthouse. At kasama namin kayo. Isipin nyo na lang, kasama namin kayo dito sa likuran namin. Nandito tayo sa likuran natin. Tara, follow the leader. 360 degrees. Minsan lang tayo rito pupunta sa Batanes. I-experience na natin to. Totoo. At dapat sa magandang experience namin, kasama lagi Palagi kayo. dapat kayong kasama. Yes! Grabe. Sabi nga namin sa inyo dito pa lang kaya na namin magtagal, as in matagal. Kaya dapat talaga sa atin DIY. And then yung papunta rito sobrang dali lang. To be honest, 3 minutes lang siya motorbike. And then from our accommodation, 14 minutes walk lang siya. Ay, eto na kaagad. Tignan nyo, chumika lang ako sandali. Nandito na tayo. Ay, grabe. We're loving Batanes. Eto, hindi pa kami umuwi. Sure na sure. Babalik tayo dito. Yes, babalik talaga tayo dito. At mas tatagalan natin yung stay. Mas tatagalan.
At i-tiyempo natin ang winter. May winter. Oh, guys, nga pala may winter daw Sabi dito. nila, malamig daw dito kapag January, lalo na yung first to second week ng February. As in, kahit 3 patong daw, maginaw pa rin daw. Locals na nagsabi nun. So yes, guys, this is Batanes. Yan, nakababa na tayo. Ganda kasi talaga eh. At syempre, hindi natin tatapusin doon. Kung kinakailangan, nanamnamin natin bawat sulok, nanamnamin talaga natin. Yung maupo ka pa lang dito, Diyos mio. Napakaganda kasi talaga. And then, talaga namang understandable kung bakit napakalakas ng hangin. Open sea to, guys. Pacific Ocean. Oh. So, dito lang muna tayo. Namnamin na lang natin muna ang moment. And, pagmamasdan natin tong lighthouse. Di ba dati napapanood lang natin to and now we're here. God is so good. Ito na nga. So di ba nga nag-crash nga yung namin. Yung drone. Grabe, sobrang sobrang guilty ako kasi ang tigas sa ulo ko. Sabi ko sa Enzo, wag palipa rin dun sa taas. Sabi ko sa kanya, bababa na lang ako para walang matatamaan. Sabi ko sa kanya, wag na mapapagod ka pa, ganyan. Ang ending, nag-crash nga. Tapos sa Enzo, parang binagsakan ng langit. Heartbroken. Heartbroken talaga siya. Tapos buti na lang, yung nabili niya, combo siya. Fly combo siya. Meron siyang mga extra batteries. Tsaka yung wings niya, yung flaffler yata tawag dito. Ayan o. So, napalitan na namin. Upon checking kasi guys, ang pinaka-tinamaan lang sa kanya yung mga pakpak niya lang, yung mga wings. So, sabi ko, ala, baka kaya to. Guys, kung makikita nyo, may basag na yung pinaka-cover. Buti na lang hindi yung mismo lens ng camera. And then, ayun, tignan nyo naman yung gas-gas. Ayan, oh. Mahal na mahal pa naman to ni Enzo. Ayan. Diyos ko! Kanina nawala na kami ng pag-asa. Pero minsan, merong mga pagkakataon na nawawalan ka na ng pag-asa. Kapag ka nagdasal ka talaga, bigla na lang maghihimala. Bigla na lang, nung pinalitan namin yung LC, bigla naman siyang lumipad. Lumipad ulit si drone. So guys, worth it ba yung ginawa namin? Kayo na yung humusga. Ito yung kinalabasan ng mga drone shots natin dito sa lighthouse ng Basco. Namnamin nyo in 3, 2, 1! Kamusta guys? Kinilig din ba kayo? Grabe kasi nung nakita namin. Nakakakilig yung drone shot. Grabe yung view no? Minus na kahit wala dun yung subject, kahit wala ako. Ang ganda talaga. So ayan, ganitong kaganda dito sa Batanes. And sana na itatawid namin sa inyo na i-justify natin. So medyo move on na tayo ng kaunti. Una pa lang to. And then pumunta tayo rito, 5:45. Anong oras na ba? Imagine niyo, di ba? Ayan yung maganda nga kasi nila 7:10. Di ba? Isang oras at kalahati na tayo halos dito. Yun yung maganda kapag ka-DIY. And isa pa lang yung pumapasok na pamilya dito. Inisip nga namin, baka sarado pa, pumasok lang kami. Tapos wala pang entrance. Hindi talaga namin alam. Wala namang nagbabantay. So anyways, kita-kita tayo sa susunod nating stop. Nandito na tayo sa ating next stop. Ito naman yung Vayang Rolling Hills. Or kapag sa Google Map, nakalagay lang naman Basco Rolling Hills. And ito yung ating view.
Surprise! Ang ganda! Sa bagay, meron bang hindi maganda dito sa Batanes? Grabe! Nasa Earth pa ba tayo? Nasa Pilipinas pa ba tayo? Ang ganda talaga. 360 degrees. Diba? At nagawan nila ng daan dito sa gitna ng mga hills na yan. Kaya nararating natin siya, napupuntahan natin siya. Diba? Apakaganda. Pati yung color, makikita mo talaga green na green. Tapos yung dagat, makikita nyo naman blue. Pati yung langit. Diba? Siyempre, akyat tayo. Kasi meron ditong view deck. Sasama pa rin namin kayo. Kaya lang, ang lakas ng hangin. Ingat lang tayo. So, ito yung aakyatin natin. Hindi tayo pwedeng magkamali, guys. Diyos mio. Tignan nyo, oh. Diba? Ang ganda ng view. Ang ganda ng langit, pati ng dagat. Parang reflection na lang siya, eh. So, tara. Wala na masyadong dadat. Mag-concentrate muna tayo ng very light. Nakita nyo naman siguro yung kipot na dinadaanan natin, di ba? Ganito lang siyang kakipot. At, konting pagkakamali mo lang. Kaya siya tinawag na rolling hills yata. Kasi magro-roll ka talaga. Char! Oh. O, tara na. Punta muna tayo dito sa dulo kasi merong nasa likuran natin. Ito yung mga friends natin. Kasabay nating umakyat dito sa pinaka-tok-tok ng hills. O, di ba? Sila yung kasama natin. Grabe, no? Masanay pa silang umakyat kaysa sa atin. Oh. Magandang umaga po. Oh, di ba? Masanay pa sila. Lakad-lakad na tayo. Actually, medyo natatakot kami kasi kapag bumukso yung hangin nga, baka malaglag tayo, mag-rolling talaga tayo. Rolling in the deep tayo. Pero tignan mo, ay! O, tignan niya! Diyos ko, narinig niyo naman yung mga baka. Kayang-kaya talaga nila. Ang galing. Ang galing nila eh. Baka ba yun or goat? Hindi goat yun. O, basta yun na yun. Baka yun. Hey guys, look at this view! Nandito Ang ganda, tayo sa grabe. Batanes. Ang ganda talaga. Let's go! Saan ba tayo papunta nito? Hindi na rin namin alam kung saan tayo pupunta. Tara lang. Wait, nasabay tayo. Oh, ayun yung maganda kapag ka-DIY. O, tignan nyo naman. Na-enjoy namin to. Kasi kung hindi, malamang, hindi na kami dito makakatulay. Itulay natin lahat. Oo. Gusto kasi namin makita yung pinakadulo. Tapos, haharap tayo dun sa island na makikita natin. Titignan namin sa map kung ano siya. Kung saan pala siya. Samahan nyo lang kami. Hindi pwedeng hindi kayo kasama dito. Para lang tayo nagkukwentuhan. Isipin nyo, ayan, nakakapit kayo sa likuran na. Kapit-kapit tayo. Kasi konting pagkakamali lang talaga natin. Grabe talaga. O para ano, sama-sama rin tayong mag-rolling in the deep. Ito na. Hindi tayo rito pwede magpalipad ng drone. Sobrang hangin. Grabe, oo. Oh, ito oh. Tayo na lang yung iikot. Ido-drone natin yung sarili natin. Okay, ikot tayo ha. And 1, 2, 3. 3. Woo! Ay, my gosh, ang ganda! Grabe. Ang ganda talaga ng Batanes. Diyos ko, mga 1 million times nyo na yatang naririnig sa amin. Ayan. Diba? Napakaganda talaga. Ito yung mga masarap i-vlog eh. Yung wala ka nang sasabihin kundi ang ganda. Ganda. Wala na. Yun palang maiintindihan nyo na. Hindi ko na kailangan mag-explain. Grabe, sobrang lakas na nung hangin. Medyo nakakatakot na din. And then, na-enjoy na rin naman natin. Actually, talagang yun. Nagtatagal talaga tayo sa isang lugar. Yun yung maganda. So, tignan natin kung ano pa yung pwede natin puntahan. At least yung dalawang gusto naming puntahan. Check na! So, relax na lang tayo. And then, ang gagawin namin, fight! Photoshoot na lang, sorry. Photoshoot na lang yung gagawin natin. Grabe yung hangin na parang tayo nilipa rin. Oo. So, kita-kits!
So guys, after 12 minutes motor ride, nandito na tayo sa Mount Carmel Chapel. Yan yung nakalagay sa tour namin. Pero, kapag sa Google Map, ang pangalan niya ay Tukon Church. Kasi parang barangay yata ito ng Tukon. And siguro, nasa taas kasi ito ng mountain. Ng Mount Carmel. Ganda. And then, mahalataan nyo talaga na fan kami nung Mamma Mia. Mga 100 times na kasi namin siya napanood eh. Tara, akyat muna namin kayo. Pakita namin. Ayan. May hawig siya doon sa simbahan. Diba? Yung mga fan ng Mamma Mia. For sure nakaka-relate kayo sa amin. So, tara. Pasok tayo. Maliit na chapel siya, walang tao. Bilag lang natin ng kaunti. Wala namang tao. Para lang makita nyo kung gaano ka-solemn. Ayan o. As in, ang konti lang nung makakaupo if ever. Yung seating capacity niya, kaunti lang. Mount Carmel Chapel, or also known as Tukon Church, was first established on May 3, 2008 dito sa Sitio Tukon, Barangay Chanarian, Batanes. And kung titignan nyo siya, it adapted the design of a traditional Ivatan house made of stone walls, making it ang kauna-unahan at kaisa-isang chapel na merong ganoong design. Ang maganda dito sa Mount Carmel Chapel, talagang itanay nyo talaga siya sa tuktok ng Burol and overlooking yung greenery of Batanes as well as pati yung Pacific Ocean and West Philippine Sea. So diba, bukod sa nagsimba ka na, talagang mamamangha ka pa sa ganda. Guys, nandito na tayo sa Japanese Tunnel. Alam niyo ba guys, nagpahinga muna kami yung 3 hours after natin dun sa Mount Carmel Church. Kasi grabe, napakainit kanina. Yes, so yun din yung maganda kapag ka DIY. Hawak nga natin yung oras natin. Kasi kahapon, wala, kailangan mo siya talagang ratratin. Nakakatawa, niya lang kasi ko ipakita. Di ba yung Crocs meron siyang bilog-bilog? Sa paa. Ayoko! Alam niyo, nakakatawa. Pati yung bilog-bilog ng Crocs, nagkaroon ng mark. Nagkaroon na ng mark yung paa ko. Kasi pumasok doon yung araw. Imagine niyo, ito pa animal. May mga bilog-bilog na iti. Oo, nakakaloka. But anyways, bago tayo pumasok doon sa tunnel, pakita lang muna namin sa inyo tong view dito. Parang wala nang daan, no? Oh, look at this view! Diba? Ang ganda talaga. And then, ayan na, ito nakikita nyo ritong daan. Hanggang doon yan. Sa kabilang mga burol or bundok, may daan. Diba? Sabi nga namin sa inyo, ipinagdamot na namin ng very light yung mga makikita nyo sa daan. Para kapag pumunta kayo rito, may surprise pa din. Pero from time to time, grabe, biglang bubulaga sa inyo kung gaano kaganda talaga ang Batanes. Diba? Nasa bundok tayo pero namumutor natin ang bundok. O tara, pasok na tayo sa tunnel. Ayan, nandito na tayo sa pinakabukana. And then actually, syempre, no, tunnel to, pagka dilim-dilim. And then meron ditong mga nakalagay na mga guidelines. So actually, nakalagay nga dito, wag daw papasok kung walang torch at saka guide. And then wag daw pupunta kapag tag-ulan. So dito lang tayo sa bukana lang, para lang makita lang natin. Wag na tayong pumasok dun sa may pinakaloob. As in siguro mga 30 steps lang tayo. So tara na. Ito yung papasukin nating tunnel. So dito na lang tayo, yung sa alam natin kaya nating lakarin.
Huwag na tayo masyadong magpaka-adventurous. Kasi baka, di ba? Mapahamak pa tayo. Ayan. Mag-torch lang din tayo. Oh my gosh. Narinig nyo ba yung echo? Oo nga, no. Halika. Ano ba yan? Bakit nasyokot na naman ako? Nakakaba. Lagi na lang nasyokot. Ang person. Ang person lagi na lang natatakot. Mag-torch na lang tayo. Tara. Dito lang tayo sa bukan. Ano ba yan? Para naman nakakasyokot naman kung ano yung susunod. Bakit ganun? Tutuloy pa ba tayo? Hanggang doon na lang. Sa may nakikita na natin. Sige, tara. Ito kasi yung pinaka dulo na. Mauna ka, bingis. Hindi na namin alam kung anong next. Okay. Nakakabingi. Oo. Kasyokot. Ano ba? Naging horror tong ano natin. Tinay mo ba? Ito na. Halika. Hindi pa. Danda. Liko lang tayo konti. Liko lang tayo. Ano ba yan? Bakit naging suspense? Baka may bumulaga sa atin. Ang haba niya pa, guys. Ayoko na. Tara na. Halika na, guys. Tara na. Just me. Ano ba yan? Oh my gosh. Pero paano ko paikot lang siya. Paikot lang naman. Yung Kailangan sobrang dali. Hindi nakakalato kasi doon. Parang may suspense. Wala kasi tayong Sumalubog sa atin. Wala kasi tayong kasama. So, ayan. Ito naman yung disadvantage dahil wala tayong tour guide. Kung meron lang sana tayo nakasabay. Kasi usually nga kasi ginagawa tong tour na to half day sa umaga. So, ngayon kasi, wala tayong makakasabay. Ito yung lulusutan lang mo. Ganito lang siya. Pero pagdating yata rito, medyo yuyuko na. Ayan. Kinabahan na. Natakot. Anyways, guys, ito na yung pinaka-tunnel. Actually, hindi namin alam kung yun na yung mismong lagusan or meron pa. Kasi nakalagay dito, based sa pagkakagawa niya, ang ganda daw talaga ng location kasi parang merong 5 lagusan. Dadalawa pa lang itong nakita natin. Kasi kumbaga, kitang-kita daw doon sa mga lagusan, sa bintana nun, yung mga pwedeng daanan ng mga kalaban. For example, isa daw nakatapat sa West Philippine Sea, yung isa naman nakatapat naman sa may Pacific Ocean, and then yung isa naman daw nakatapat daw sa paliparan ng Basco. So, very strategic yung pagkakagawa ng Japanese tunnel na hindi na natin nakita. Oo. Dahil naging horror. Diyos mio. O, diba saan kayo nakakita ng mga travel vloggers? Na yung history nagiging horror. Grabe naman kasi talaga. Parang ang haba-haba niya pa na madilim. So alam nyo na, at least kapag nag-DIY kayo, ito yung haharapin nyo. And then kung gusto nyo rito pumunta na baka meron kayong makasabay, maaga kayo pumunta. Diba? Syokot kami. Grabe. Hindi ko kasi anticipate yung iniisip ko kasi baka pagkaliwa natin. Ang dami. Diba? Diyos mio. Anyways, tara na. Punta na tayo sa ating next stop. And after 10 minutes, nandito na tayo sa Balugan Boulder Bay. And then, kailangan nyo lang dito mag-register. Yung registration, name lang. And then, yung inyong address. Or Manila lang daw ilagay, ganyan. Quezon City, carry na. And guys, walang bayad. Wala pa tayong napupuntahan na may entrance. Sinearch na rin namin, wala ring entrance yung doon sa lighthouse. O, eto na. O, nasa Batanes na nga tayo. Ang lalaki ng alon. Kasi nagtataka ako yung mga pinaliguan natin, yung pinaliguan namin last time, napakakalmado. O, ito na yun, Batanes na. Ito na yung Batanes na nakikita natin sa mga reels. Ito na siya, totoo na siya. And then, hindi dito pwedeng maligo, as in bawal na bawal. Sobrang laki daw ng alon, at saka yung current. O, tara, tignan nyo naman yung view, guys. Look at this view. Left. And then, papakita rin namin sa inyo yung right. And the right. Daba. Ang arte ng daba.
again, katulad ng sinasabi namin sa inyo, kahit saan kayo lumingon, apakaganda talaga. Maganda talaga. Wala talagang tapon yung Batanes. Batanes. Yung horror experience lang natin. Kanila yan. Hindi tayo makamove. Hello po. Hindi tayo makamove on. So tara, at ang maganda, may nakita na kami nagpapalipad ng drone. So tara, palipad tayo rito ng drone shop. Uy, grabe naman, ang ganda naman dito. Grabe. Apakaganda. Tapos wala siyang buhangin ha. Diretso ano siya, bato-bato talaga. Ang lalaking mga bato nito. Laki ng alon, no? Diba? Yung ganito, oh. Apakaganda. Kung dito din yung sunset, maganda. At syempre, hindi naman pwedeng hindi natin ma-experience na bumaba dito sa bato-batong to. Diba? Pero yung pagdaan dito, yung pagbaba dito, medyo struggle din. Although meron naman dong hagdan, kaya lang doon medyo maraming tao. So dito tayo syempre sa wala masyadong tao. O diba? Pati yung pagtulay dito, iconic! Ayun, mas mababa kasi doon. Mas madaling bumaba. Grabe! Ito pa lang, iconic na! Grabe, no? Ganda. And then, ito nga yung dagat, oh. Ay, grabe. Batanes, apakaganda mo! Tara na guys, baba na tayo. Ingat lang talaga. Pero carry yan. Magkakasama naman tayo. So dito lang tayo. Woo! Ay! Puro tilina naman daw. Carry yan, pero Carry yan. hindi na tili. Ayan. Dito lang siguro tayo, huwag tayo masyadong lumayo. Kasi nakakatakot yung alon. Bubukol talaga ito pag nadapa tayo. Oo, grabe. Nandito na tayo. Pag umupo ako rito, para ako ritong si Jezebel. Yan. Woo! Yan. Meron na akong spot. Very Jezebel na ako dito. Surprise! We are back here at Basco Lighthouse. Dito na tayo mag-sunset. Yung maganda doon. And tignan nyo naman, may bit-bit kami. Burger and Buchi! Snacks natin while waiting for sunset. So ngayon, medyo may tao na. Pero konti pa din. Ang konti pa rin ng tao. Diba? And then, need palang mag-register. So kanina kasi, wala pang tao. Kaya hindi tayo nag-register kanina. So ngayon, need pa rin ng registration. Ang ganda ng sunset dito kapag nagkataon. Tara. Diba? Dito na tayo magsa-sunset. And dito na rin tayo mag-recap ng buong experience natin for today. And ito na yung pinakahihintay natin, ang sunset. And you know what guys, it's 6 p.m. pero mataas-taas pa. Diba? Imagine niyo dyan nagsa-sunset tapos ito yung magiging background natin. Diba? May mga nagpapalipad ng drone. Buti na lang, maaga tayo kanina kung hindi makipagtagisan tayo. Drone pa lang labanan talaga dito. Marami-rami ng tao. Kasi nga sunset spot talaga siya. Buti na lang, maaga tayo kanina. Waiting lang tayo for sunset. Ladies and gentlemen, Team Authentic, you are witnessing Batanes Golden Hour. One of the most beautiful sunset na na-witness natin.
mahalin natin ang Pilipinas. Pakaganda ng Pilipinas. Thank you, Lord, for this wonderful experience. Hindi po namin ito makakalimutan. So guys, this is Batanes. Pang third day pa lang natin dito pero wow na wow talaga siya. Totoo. And it's safe to say na ito na siguro yung pinakamagandang lugar na napuntahan namin ever. Totoo. Oo. Isama pa natin yung mga iba't ibang bansang napuntahan natin. Yes, thank you Lord na nandito kami ngayon. Isa sa mga creation mo na napakaganda at nasa Pilipinas yan. Maraming salamat po at narating namin siya. Amen. Yes! So sa lahat ng napuntahan natin, yung pinaka-na-enjoy mo? Sa akin lahat naman. Yes, lahat! Kasama pa yung horror. Diyos ko guys, alam nyo ba, kaya takot at takot kami ni Medon. Oo. Pero nung pinapanood Pero namin yung video, tawa kami ng tawa. So kaya kasama siya sa na-enjoy natin. So sige, discuss ko lang ng very light. Ito yung nagastos natin ha. Sa motor, 1,000 pesos. Yung gas, 100. Yung food natin, meron tayong 4 na ulam. 2 doon kalahating order. Yung gulay, 500. Total natin ay 1,600. Kapag ka nag-package tayo, tig 2,500 kami ni Enzo, that's 5,000. So meaning, natipid natin ay 3,400. So safe ba? Kasi siya yung nagdadrive eh. Safe ba? Sa akin guys sa akin kasi marunong, as in, ano kasi ako mag-drive, sanay na sanay. Sa akin, kaya ko, pero yung bandang papunta dun sa Rolling Hills, grabe, kinabahan ako. Yun yung pinakamahirap na part, no? Yes. Ganito na lang ang isipin nyo. Kaming dalawa na Enzo, pareho kaming marunong magmotor. Pero ako, pakiramdam ko, hindi ko kaya yun dun sa Rolling Hills. So siya kinaya niya kasi talagang sobrang talaga niya, tarik. Tapos paikot-ikot na ganyan. And then, based din sa experience namin, yung South Batan Tour, mukhang hindi namin kayang i-DIY. Ayo, hindi ko kaya yun. Kahit sanay ako magmotor, susuko ako yung dun. pinuntahan natin kahapon. Pero itong North Batan, kayang-kaya. Pero syempre, yung safety nyo pa rin yung isipin ninyo. Nakatipid nga kayo ng 3-4. Kung wag naman sana, meron namang mangyari, di ba? Hindi nyo siya ma-enjoy. So kami, sobrang na-enjoy namin ito. And then nakatipid pa tayo ng 3,400. So mas lalo tuloy natin na-enjoy. So sana po, naipakita po namin sa inyo kung gaano pa rin kaganda itong Batanes. And bukas, ito medyo kinakabahan ako, pupunta tayo ng Sabtang. Tatawid kasi tayo ng ng dagat. Ang lakas ng alon dito. So yeah, yun yung magiging last tour natin. And then ang kinuha rin natin, package. Ayan po. So sana po napahappy po namin kayo sa video na to. And magkita-kita pa ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye everyone. Mwah.